hello everyone! Nakita niyo na naman ang ating misteryosong teacup. At para sa ating programa ngayon ay isang mahalagang tao ang ating bisita. Walang iba kung hindi si Father Joe Vidamor Yu. Thank you po. Ayan. So may kasabayan po tayo sa ating pag-inom ng mainit na tsaa. Kayo, mga lolos and lolas, titos and titas, kunin nyo na rin ang inyong merienda sa hapong ito. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Aba, napakaganda ho. Dito sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Kaya nga ang bisita natin ngayon, walang age reveal. Father, dito kasi sa program natin, hindi gender reveal. Dito ay age reveal. Okay. Ewan ko si Father kung papayag mag-age reveal. Pero hindi pa senior si Father eh. Hindi pa. Next year pa. So preparatory to, Father, para sa senior, senior card. Opo. Sabihin na natin yung totoo. Dahil totoo, lahat ng sasabihin natin dito ay totoo. Amen. At syempre, napakaganda na sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang santo na napakalapit sa puso ng mga kaparian, si Saint John Mary Vianney. So allow me to start our series. Ito pong buwan na ito, ang binubuo nating series ay Hope in the Heart of Vocation. Hope in the Heart of Vocation. So, ang pag-asa kasi hindi nakikita ng mata yan. Kaya magandang pag-usapan natin, ano ba ang ginagampanan nitong mahalagang role? Ano yung significance ng virtue of hope na siyang pinakapuso ng bokasyon? At pag sinabing bokasyon, hindi lang naman mga kaparian. Tayo rin hong mga laiko ay kailangang magdasal din para sa bokasyon ng mga pare at tayo maging tapat din sa sarili nating bokasyon. So, Father Joe, ang una naming gustong ipasa sa iyo ay yung magandang mga quotations ni Saint John Mary Vianney. Medyo mabigat kasi ang sinabi niya, the priesthood is the love of the heart of Jesus. Ang lalim naman nun, the priesthood is the love of the heart of Jesus. So mukhang napaka-special ng priesthood. Opo, opo. Dahil nung sinabi po niyan ni Pope Francis, lalong-lalo na, pinaalala sa amin mga pare na pag sinabing the priesthood is the love of the heart of Jesus, ang ibig sabihin doon ay ang priesthood is an encounter with Jesus. Mahalaga po yun. Walang priesthood na mangyayari kung wala pong encounter with Jesus. So ibig sabihin, Father, totoo yung sinabi ni Saint John Mary Vianney, when you see a priest, think of our Lord Jesus Christ. So ngayon, katabi ko, halos katabi ko pala ang Panginoong Jesus. Hindi ka ba natatakot, Father? Tapos sabi ni Saint John Mary Vianney, so sabi niya, if the priest who encounters the Lord knows what He is, he would die. He would fear because he would die, because it is a deep encounter with the Lord. Kaya ang priesthood hindi lamang yan isang profesyon, hindi yan trabaho lang, kundi isang buhay na nandiyan si Jesus, nandiyan po ang mahal na Panginoon na tumawag sa Kanya at paglilingkuran siya. At tinawag ang isang pare para paglingkuran siya sa pamagitan ng paglilingkod sa simbahan. At hindi mangyayari po ito kung walang encounter sa Kanya. Kung walang encounter po, nagiging personal lamang na trabaho ito. Kaya totoo po si Saint John Mary Vianney. Father Joe, nung mga nakaraang buwan, nagkaroon ng isang game show sa another channel. Opo. Tapos isa dun sa mga survey na tinanong, paano daw namin malalaman na yung tao ay isang pare? Kasi syempre, pagka nakaabito kayo, pag nasa simbahan kayo, alam namin agad pari kayo. Opo. Pero kasi kaming mga laiko, ini-equate namin yung priesthood sa sacraments. Pero paano pagka wala ka sa simbahan, hindi mo suot yung abito, dapat pari pa rin ang tingin namin sa inyo. Pero paano namin yun malalaman, Father? Opo, kasi dalawang bagay po diyan pag sinabi nating pari, ay meron tinatawag na spirituality ad intra at spirituality ad extra.
Ang ibig sabihin dito, pag sinabi nating spirituality ng pari ad intra, yun ay bahagi na ng buhay niya ay yung pagpapari. Nakikita sa kanyang pananalita, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagkilos. So the way he carries himself, the spirituality of prayer, to be a man of God, mahinahon, hindi galitin, at kung sino man makakasalamuha sa isang pari, dapat parang nakasalamuhan niya si Jesus dahil nandun yung mga bertud, nandun yung kapayapaan, katahimikan, hindi mainitin ng ulo. Yung nandakikita yung pagdadasal, no? Yung pagkilos niya ay parang nakikita na ang pagkapari niya. Yun ay spirituality ng isang pari ad intra. Meron naman tinatawag na ad extra. Yung kung anong napapaloob ay nakikita sa panlabas na anyo, tulad ng pananamit. Yung pagbigay galang sa kanyang bukasyon, sa pagpapakilala ng sarili niya na siya isang pari. Hindi nahihiya na ako isang pari ni Kristo. Yung parang ganon ang spirituality ng pare ad extra. So dalawa po yan, hindi pwedeng paghihiwalay yung dalawa. So Father, mas madali yata yung ad extra. Kasi parang nasa consciousness mo yun, mag-e-effort ka. Yung ad intra, maraming interiorization yun. Kasi what is within, yun ang maibibigay mo di ba? So kailangan ng maraming baon na dasal doon. Father, nagda-drive ka ba? Opo. Paano pagka mainit ulo sa traffic, pagka yung mga motor, kinakat ka, paano yun? Pari ka pa rin ba? Wala, tinitingnan ko na lang sila at hawak dun sa crucifix ng aking rosaryo. Lord, ganito po yung buhay din sa labas po ng aking sasakyan. So yun, andun po yung ad intra, ad extra. Dapat nagtutugma po iyan. Nakakatawa lang, Father, no? Kasi talagang nightmare na ngayon yung traffic sa atin, di ba? Minsan kahit ikaw sumunod ka dun sa traffic rules, pero yung mga nasa paligid mo, wala lang, no? Parang suggestions na lang yung traffic rules na yon. Opo. Totoo po yung sinabi ni St. John Mary Vianney, mag-umpisa doon sa pangloob. Kaya bahagi na ng buhay ni St. John Mary Vianney yung tinatawag na asceticism, yung to give up many things in life. Maaring material, maaring relationship, maaring pamilya, o maaring sarili mong pang-uugali. You have to leave this one to give space for the Lord. No? Yung asceticism, no? To deny oneself for the Lord. Yung magandang, hindi makalimutan yung sinabi ni St. John Mary Vianney, yung bang to leave behind just to focus on the heart of Jesus. Dahil kung meron kang tinutumbukang mahalagang bagay, parang lahat ng mga bagay secondary na madaling iwanan because you have a central heart to focus on. At lalo-lalo sa priesthood, at mahalaga po yung isang pari na mayroon siyang modelo o huwaran o isang pusong tinitingnan. At ito yung puso ng Panginoong Diyos. So Father, may difficulty tayo sa ganyan, Kasi nowadays marami ng distractions at asceticism. Pwede rin ba yan sa lolos and lolas natin? Is it also a challenge for our titos and titas na to really focus ourselves on Jesus? Meron din kaming i-give up. Lolos and lola, so hulaan ko ano yung nahihirapan kayong i-give up. Yung mga K-drama, yung sa Netflix, na mukhang kahit wala ng time for the rosary, pero may time para manood. So Father, is that also a challenge for us, kaming mga lay? Opo, very true po yan. Totoo po yan. Alam natin, everything emanates from God and everything has to return to God. No? Everything begins with Christ, everything has to return to Christ. At once we say na everything begins with Christ, nandun ipagkaloob ng maraming biyaya po tayo. At minsan nakakaligtaan po natin ang tagapagbigay
yung naggawad po sa atin, yung nagkaloob sa atin. Normal lamang sa isang taong merong ganyan. Ngunit, ang buhay niya ay hindi lamang nananatili sa receiving. You will also be giving yourself as you go back to the Lord. At yung pagbalik mo sa Panginoon, at mapapansin mo na lamang na unti-unti mong iiwanan ang mga bagay na meron ka noon, tulad ng lakas, no? Tulad ng health mo. True. Ay dati ang lakas mong tumakbo, ang lakas mong sumayaw, ang lakas mong kumilos, maglaba, magtrabaho. Ngunit napapansin mo na as you advance in age, there are things that you leave behind, no? Yung kalakasan mong pagtakbo, paglakad, paglaba, pagtrabaho, ay ito'y nagbigay hudyat na ngayon na ikaw unti-unting nag-iiwan din ng mga bagay na meron ka dati. At ngayon, kung kaya mong gawin yan, madali na rin gawin mo kung ano dapat iwanan mo. Kung binanggit mo yung mga Netflix, yung mga paglalaro, mga teleserye na yan, and focus on the Lord, it's because papunta na tayo, pabalik na tayo sa Kanya. Madali namang iwanan kasi naranasan na natin yan sa pagiging tao natin, sa kalakasan ng pagtrabaho. Yan, unti-unti mo nang naiiwan na yan. And madali na lamang yan pagdating ng panahon. Pero may pahabol, Father, na controversial na question. Minsan, sa mga tumatanda po, meron din pananaw yung extreme. Yung gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin, mamamatay na ako, hindi ko pa matitikman. Paano po yung ganun na pananaw? Totoo po yan kasi ang buhay po natin nahati sa dalawa eh. Kapit po kayo sa mundo at kakapit ka rin kay Lord. Minsan napakalakas yung hatak ng mundo at napag-iwanan na yung dapat nating tugunan, yung spiritual na buhay natin. Kaya ito yung mauwi pa rin sa paghuhubog, yung paano nakilala mo ang Panginoon. Kaya mas mahalaga habang maaga pa at kailangan natin din na bigyang pansin na ito, na sa pagtanda natin kung anumang paghuhubog at pagkikilala mo kay Kristo nung umpisa at bata ka pa, bit-bit natin yan pagtanda natin. At kung hindi natin maiwanan yon, we return back to how we were formed by our own conscience. Ang tawag po doon ay yung formation of conscience na sinasabi. So, formation of conscience. Naku, mukhang lolos and lolas, titos and titas, hindi lang pala kayo ang taga-form ng conscience. Kailangan yung conscience din natin ay well-formed. So, pansinin ko lang, Father Joe, parang meron accent yung pagtagalog mo. Opo. Kasi hindi ka Tagalog. Hindi po ako Tagalog. Chinese ka kasi. May blood Chinese. Ano ba ang roots mo, Father? Ang roots ko ay ako'y hindi po taga Luzon, hindi po rin ako taga Visayas, ako po'y taga Mindanao. Oh. Opo. Ako'y lumaki sa Davao at ang parents ko'y may Chinese blood at sila na may hindi nagkaroon ng magandang ugnayan at naghiwalay po sila. And after that, ako'y lumaki sa aking grandparents. Wow, laking lolo't lola pala si Father Joyo. Opo. Pero Father, you so Chinese talaga yung father. Opo. 100% Chinese yung father mo Ay, po? hindi na po. So kaya I belong to the third generation of Chinese na meron ng choice whether to study Chinese and imbue the Chinese culture or to opt for Filipino culture. So, nabilong po ako doon sa ganong crossroads. Hindi katulad ng second generation, you have to adapt the tradition ng mga parents. Ako, nabilong na ako sa the third generation, later generation ng mga Chinese. Kaya, ang pinili ko is more Filipino than more Chinese. Kaya dito ako. So, lolo and lola, malaki ang influence po sa'yo. Opo. Buhay pa po ba sila? Ay sumakabilang buhay na sila. May they rest in peace. Pero malaking portion ng buhay mo, ang formation mo, Father, ay hango sa lolos and lolas. Opo. So, meron bang mga masasayang memories with lolos and lolas? Paborito ka ba nila?
Parang ano na rin. Kasi ang isang bagay na isang legacy na iniwan sa akin, yung spiritual side, doon ako nahubog ng maayos. Ako'y lumaki ng pinairal sa akin yung Catholic faith. At ako'y pinapasok sa isang eskwelahan o paaralan ng mga madre. At ako'y nakatechize at na-evangelized. So, gumraduate ako sa pamagitan din ng mga madre. So, ang aking pundasyon ng spirituality ay masasabi kong merong may kahalagan at matibay. So, paano nakakasalita ka pa ng Davao? Bisaya ba ang salita ng Davao? Opo. Nakakasalita ka pa? Opo. Pero Chinese, nakakasalita ka din. Nakakapagsalita din ako. kaya di ba iba yung Tagalog ni Father kasi kombinasyon siya ng Bisayang salita, Davao, at saka ng Chinese. So Father, may mga kapatid ka ba na kasabayang lumaki? May kalaro ka ba? Natikman mo ba yung nakikipag-agawan ka ng toys? Opo, isang pinsan ko kasama ko sa paglaki ko. At halos magkaedad kami. Kaya parang ang turing namin sa isa't isa ay parang magkakapatid kami. So at what age mo po natuklasan ang iyong bokasyon? Napag-isipan kong pumasok sa seminary at maging pare at a younger age, at the age of 13, which was first year high school. Ngunit hindi ko pinansin iyon dahil parang too young for me to think about that time, no? Bagamat lagi kami nagro-rosary sa school, may devotion kami ng Sacred Heart of Jesus, at naging leader din ako ng pag-lead ng prayer ng Mother Perpetual Help. At ayun, parang nandun na yung pagiging devoto ng mga santo natin at yung pagsisimba. Pero Father, sabi mo, hindi mo muna pinansin, pero nandun na, nasa consciousness na. So, typical kabataan ka ba na nangarap ka din ng isang career? Opo. Ay, siyempre, hindi mawawala yung may mga peers kang naging kaibigan at naging kasama sa school. Kung ano yung gusto nila, maengganyo ka rin mag-isip na siguro kung anong kukunin nila, yun din ang kukunin ko. Tama. Kung saan sila mag-school, doon din ako papasok, parang ganon. At kaya lang, nung pagdating ng fourth year, ay iba na pala. Kasi first year to fourth year, may pagitan na 3 taon po yun. So, kailangan ay mag-isip din ako para sa sarili ko. Hindi lang to sama-sama kung anong kukunin nila, ay nandun na rin ako. No? Hindi. So, I have to think about myself. Binalikan ko ngayon yung first love ko ng maging pare, parang ganon. At naalala ko yung first year, second year, third year, yung mga madre, kinukuha akong maging first reader pag first Friday Mass ng mga estudyante. Nagtataka kung bakit ako kinukuha nila. Ikaw mag-first reader. Mag-practice ka ngayon ng a reading from the book of the prophet Isaiah. Maging ganun. So, isa din yan sa binalikan ko. Siguro, preserve siguro ko ni Lord kung ano yung naramdaman kong unang-una sa simula, ay parang ni-maintain niya yon. Hanggat pagdating ng fourth year ay nag-isip din ako, ano kayang kukunin ko? Matimbang yung yung first impression ko sa priesthood. Kaya yun ang binigyan ko ng pansin. Kumuha po ako ng exam sa seminaryo para lang subukan ko lang. Baka dito, o kung hindi, di hahanap tayo ng ibang profesyon. Ay, pumasa ako. Nagpaalam ka ba? Nagpaalam ka sa lolos and lolas, sa magulang, na mag-a-apply ka sa seminary? Nagpaalam ako nung pumasa na ako. Sigurista si Father, kailangan pumasa muna. Pumasa muna. Saka ako nagpaalam. Nagulat sila kung bakit ay hindi ko sinabi sa kanila na ako'y kumuha ng exam sa seminaryo. Saka nalaman ako ng
nagpaalam sa kanila at nagulat po sila. So Father, anong seminary yan? Pumasok po ako sa St. Francis Xavier College Seminary ng Archdiocese of Davao. So mga ilang taon ka doon, Father? 4 na taon po ako doon bago ako lumipat dito sa Lorenzo Mission Institute, no, ng sinimulan ni Cardinal Sin in 1987. Ayan. So, ang ganda-ganda nitong kwento na to, Father. Ibig sabihin, nag-ibang lugar ka. Hindi nag-ibang buhay. Nag-ibang lugar lang ang iyong bokasyon. So, natapos mo yung philosophy years mo, Father? Opo. Doon. Opo. Tapos, hindi ka ba natakot dito sa bagong venture mo? Kasi una, magmamanila ka. Pangalawa, bagong dream ni Cardinal Sin. Nung gumraduate po ako ng philosophy, 1987, I was intended to be sent to UST, Central Seminary. Kaya lang, that time, nais na umpisahan ni Cardinal Sin yung Chinese Seminary, ika ngayon tawag doon, for the Filipino-Chinese dito sa bansa nating Pilipinas. Dahil marami pong mga parokya at mga schools dito na hawak ng mga Filipino-Chinese priests. At sila'y advanced na ng kanilang age. At habang tumatanda sila, unti-unti silang nawawala na. Sino yung susunod? Sino po yung papalit sa kanila? So, naisipan yung hahalili sa kanila ay yung dapat ay magmula sa Filipino-Chinese community. At ako po'y inaanyayahan dito dahil bit-bit po ko yung U. Oo nga. So, sa halip na ako'y pinadala sa UST, sabi na po ni Archbishop Antonio Mabutas, who was the Archbishop of Davao during that time, sabi niya, try the new seminary, the Chinese seminary. Kaya kung tinanong mo sa akin, natakot ba ako dahil isang bagong venue ito? Yes. May dalawang bagay lang po doon. Una, baka mawala yung bokasyon ko. Baka ano kayang bagong environment na yan. So, in other urban area, no? Ito, national capital na ito. Ang pangalawa ay baka hindi ako makapag-adjust, no, sa bagong pananaw ng seminary na ito dahil yung pinanggagalingan kong seminary ay Archdiocesan Seminary. It is a diocesan focused seminary. Tapos ito ay missionary. So I might not be able to focus myself and adjust myself to the new vision. Kaya kung tinanong mo ako kung natakot ba ako, ito yung dalawang bagay na siyempre, as human as I am, natakot din ako. I have to preserve my vocation, ganun. Tsaka parang uncharted waters yan di ba? Opo. Tapos talagang Filipino-Chinese, very distinct. Ang mga seminaries, may common yan. Pero ito, very unique. Kasi first time in the Philippines or in Asia na Filipino-Chinese nung magiging formation. So, naging mahalaga dun yung baon mo, yung Chinese roots mo, Father. Exactly, yeah. So, marami ba kayo nag-try out dyan sa pagsisimula? So, 1987, June 14 or June 15, dumating ako dito sa Manila. At siyempre, bagong environment, bagong urban setting. Pagpasok ko dito sa seminaryo, hinatid po ako ng aking tiyuhin dahil hindi ko kabisado ang Maynila, of course, no? Pagdating ko dito ay sabi ko, ang laki pala ng San Carlos complex. At ang tinanong ko agad yung information, yun ang tinuro ng guard, ay magtanong lang po doon sa information. Si Miss Chanko during that time. At sinabi niya, ito yung unang sabi niya, nang tinanong ko, nasaan po dito ang Chinese seminary? Ang sabi niya, wala pong Chinese seminary dito.
merong mga seminarista. Sabi ko, ha? Okay, so isang ano niyan, isang bagay. Shock na yun. Na-shock na ako noon. At mga seminarians. Oh. At that time, when I went to the lay force dito, kasi dito itinuro sa akin nakasalubong ko na yung rector, si Monsignor John Su. Ang tanong niya sa akin, parang namukhaan niya ako at sabi niya, "Are you the seminarian coming from Davao?" I said, "Yes." "Oh, I am Father John Su. I am your rector." So, "Oh, good morning, Father." So, binati ko siya. At tanong ko agad, "Where's the seminary, Father?" "We don't have seminary yet, but we have seminarians." So isang bagay din yan. The seminarians came before the building was erected. So, nung ako'y dinala dito sa lay force, at kasi katabi ng lay force ay yun ang Holy Apostle Senior Seminary. So magkadikit po yan. At na-meet ko yung 4 na seminarista. Yun ang pangalawang shock ko. 4 lang kami. 5 ako. Samantalang galingan kong seminary ay umaabot kami ng 140, 150 seminarians. Ano lang yun? College lang yun. So, nakasanayan ko na yung environment na marami. Pagdating dito, lililimang kami. So, sabi ko, that's another thing, no, that I have to adjust myself. So, Father, at an early age pala, seminary days mo pa lang, kailangan baon mo na pala yung pag-asa sa puso mo. Kasi parang everything is so new, pero ang tanging alam mo, may bukasyon ako Kaya ano ba ang naging role ng hope dyan sa mahabang paglalakbay mo na yan na something new, especially yung sa transition period pa lang? Nakatulong ba ang pag-asa sa puso mo? Opo. Ang hope kasi is not an idea It's more of an experience Sa aking formation sa pagpapare, lalo na sa seminaryo, to have hope is to realize many beginnings. Things had to be started. And once there's a start, of course, we can always infer that there's always an end. There's a goal. That God begins new things every day of one's life. At nangyari po sa akin yan, na the traces of hope is manifested in the traces of how God works in your life, every day of your life. In-experience ko yung pag-umpisa ng aking bukasyon, yung pagtutuklas. Then I have to discover where I am going. I was brought here to LMI. I have to discover again my new life. I have to discover my new mission. And hindi lamang yun, I have to anticipate what newness God will bring me at the following years and the succeeding years. So hope is not just looking things beyond, but it is also looking at the traces of God's grace, how He begins things in you. At totoo po yung sinabi ni Pope Benedict XVI, sabi niya, ito yung memoria futuri, no? That the memory of the future. I begin to remember that there's a future. I begin to remember na I don't live my life today, but there's always a future. Memoria futuri. Kaya I have to live my life here in reference to the future. Yun ang naging experience ko sa buhay ko. Pero Father, kinilabutan naman ng lolos and lolas sa sinabi mo, memoria futuri. Futuri. Parang nakakatakot yun, Father, for our lolos and lolas. Kasi ikaw yung future na tinignan mo, maging pare. Paano naman kami ng mga tumatanda, Father? Paano yung memoria futuri namin? Of course, tayo'y tumatanda, no? Tayo'y wala namang paorong dito na pag sinabi mong 29 years old ka, next year ay 28 ka na, papaorong 27. So, we move forward, no? Kaya isa sa mga dictators ng ating buhay, yun ang time Walang makakapigil sa time At
Hindi naman tayo paurong, kundi paabante po tayo. So, ibig sabihin, mga lolas at mga lolos, no? Tandaan natin, yung pag sinabi natin memoria futuri, time will always roll over. And to say na may future tayo, yun ang ibig sabihin ay memoria futuri, na there's always hope, no? Because there's a future. And ito yung buhay natin bilang Kristiyano. It's not always looking up, sabi ni Pope Francis, no? It's not always looking up, but it's also looking forward, no? At looking forward means to live in hope. So Father Joyu, maraming salamat. Kulang ang oras natin. So aanyayahan ka uli namin sa susunod na Monday kasi marami pa kaming gustong itanong sa iyo at sana kami ay paunlakan mo. So Lolos and Lolas, hindi dito natatapos ang ating kwentuhan with Father Joe Vidamoriu. Dudugtungan natin. Is it a yes, Father? We'll see you again on Monday. Yes. Let us praise the Lord. Ayan, so marami tayong aabangan. Pero Father, we would like to end this episode with a happy note. Kailan ka po na-ordain as a priest? Anong petsa yan? Ako'y na-ordenahan bilang pare on January 17, 1993. Ito'y ginanap sa Sacred Heart Parish, Barrio Obrero, Davao City. Magandang, dyan natin babalikan ng kwentuhan, Father, na nakabalik ka pala sa iyong bayan sa Davao, hindi na as Seminarian Joyu, kundi Father Joe Vidamoriu. So Lolos and Lolas, we'll see you again, pero hindi natin palalagpasin ang kapistahan ni St. John Mary Vianney. Hihingin natin ng panalangin mula kay Father Joyu for our closing prayer. The prayer of St. John Mary Vianney. I love you, O my God, and my only desire is to love you until the last breath of my life. I love you, O my infinitely lovable God, and I would rather die loving you than to live without loving you. I love you, Lord, and the only grace I ask is to love you eternally. My God, if my tongue cannot say in every moment that I love you, I want my heart to repeat it to you as often as I draw breath. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Father Joyu. We'll Thank see you you po. again on Monday. Lolos and Lolas, see you again.